Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon po ay dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion, ang kalinilisang pagdilihi sa mahal na Birheng Maria. Bago po siya magpahayag ng kanyang fiat, si Maria ay inihanda muna ng Diyos. Sa simula ng banal na misa, payagan nating ihanda tayo ng Panginoon. Aminin natin at hingin ng kapatawaran ang ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay indilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na Birheng pinaglihing walang minanang kasalanan. At siya'y binukod mo para huwag madamay sa pagkamasuway ng lahat. Pakundangan
sa kamatayang aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa yon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng haas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna.
kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumayo rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatagdang ikasal kay Jose, isang lalaki, buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Naggulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Mag-ahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang pag-ahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ika-8 ng Disyembre, ngayon po ay dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, ang Immaculada Conception. Mga kapatid, may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Marami ka nang narating at marami ka pang mararating. Marami nang magagandang bagay ang nangyari sa iyo at marami pang magagandang bagay ang gagawin sa iyo ng Diyos. At napansin mo ba? Lahat ng mga dakilang bagay ay nangyari hindi biglaan. Walang malaking biyayang biglaan. Walang tagumpay na biglaan. Lahat ng tagumpay, lahat ng malalaking biyaya, pinaghahandaan. God will prepare you para tumanggap ng mas malaking pagpapala. Kasi po sa kasalukuyang kalalagayan natin, tinatanggap natin yung kaya nating tanggapin. Kaya alam, may mas malaking gustong ibigay si Lord. Mas marami ang gusto niyang ipagkaloob. Mas dakila. Mas dakila ang plano niya. At marami pang magagandang bagay.
na gustong ipagkaloob ang Diyos. Pero sa kasalukuyan nating katatayuan, baka hindi pa tayo handa. So God will prepare us. Okay lang ba na ihanda ka ng Diyos? Kasi kapanalig, yung paghahanda na ito, it will not be comfortable. Ihanda ka ng Diyos at may mga pagkakataon, masasaktan ka. May mga mawawala sa iyo. You will experience rejections, madadapa, masusugatan, mahihirapan. Pero ito ay part of the process of God's preparing you for greater things. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Inihahanda ka lamang niya sa mas marami pang mga dakilang bagay. Kung hindi pa maganda yung nangyayari sa iyo ngayon, ibig sabihin hindi pa tapos si Lord sa iyo. Sabi nga, in the end, everything will be all right. Kung hindi pa all right ngayon, kung hindi pa okay ngayon, hindi pa the end. Hindi pa tapos si Lord. So may dahilan yan. Part of the process. Let God prepare you. Tatatag ka, titibay, lalakas, mag-mature. Malaki ang mababago sa iyo. At yung malaking pagbabago na ito, ang magiging dahilan para lalo ring lumaki ang iyong puso. Lalo ring lumaki ang kakayahan mo na tumanggap ng mas malaki pang pagpapala. God is preparing you. Ito po ang ginawa ng Diyos kay Maria. Hindi pwedeng biglang magiging ina si Maria ng Diyos. Hindi biglaan. Part of God's plan. Na bago pa lamang ipanganak si Maria, nasa sinapupunan pa lamang ng tiyan ng nanay si Maria, nasa tiyan pa lang siya ni Santa Ana, ay punuin na kaagad si Maria ng grasya. Kung kaya't si Maria po ay pinaglihi ni Santa Ana ng walang bahid kasalanan. Immaculately conceived. Pinaglihing walang bahid kasalanan. Kailangan kasing maging malinis si Maria. Kasi ang dadalhin ni Maria ay Diyos na magkakatawang tao. Kailangan po. So, to prepare Mary, she is the Immaculate Conception. Preparation. At patuloy na inihahanda ng Diyos si Maria. Nandiriyan po yung pagtuturo ng kanyang mga magulang. Nandiriyan yung pag-aalay, presentation of Mary in the temple, na kung saan si Maria ay naglingkod din sa templo. May mga ginagawa po yung mga kababaihan, matanda, pati yung mga batang, mga babae, may ginagawa sila sa templo. At naglingkod si Maria sa templo. May mga naghanda sa kanya. Yung mga nakatatandang babae na nandun sa templo, napakarami ang itinuro sa kanya. Everything is part of God's preparation. Kung kaya't nang dumating ang anghel, nagawang sabihin ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Inihanda siya ng Diyos. Ang fiat ni Maria ay hindi lamang po kanyang desisyon, hindi lamang kanyang pag-oo, bagkus yung pagpayag ni Maria na ihanda siya ng Diyos. Hindi po kasi lahat ng inihanda ng Diyos ay pumapayag for God's preparation. Kung kaya't pag dumating yung malaking biyaya, nahihirapang manampalataya, nahihirapang tanggapin,
At yung iba'y baka nare-reject pa. Alam po natin yung nangyari sa pinsan ni Maria, si Elizabeth at yung kanyang asawa. Yung kanyang asawang si Zacarias, inihanda rin ng Diyos. Pero nung dumating yung anghel, hindi po naniwala agad itong si Zacarias, kung kaya't siya'y nabigi at napipi. Pero nung nanganak po si Elizabeth, pinanganak nga si Juan Bautista, nakapagsalita muli. Hindi po lahat ng inihahanda ng Diyos ay pumapayag. Siguro pumayag ng kaunti, kaya lang hindi ganap yung kanyang pagpayag. Kaya hindi lubos yung kanyang pagtanggap ng biyaya. Kapanalig, let God prepare you. Kaya po yung bagong taon ng liturhiya ng simbahan, hindi Pasko agad Advent muna. Pagdating, darating, kaya maghahanda. Upang pagdating, hindi natin i-reject. Pag dumating, matatanggap natin. Patutuloyin natin. Upang pag dumating, katulad ni Maria, magawa nating sabihin, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Pag dumating, patutuloyin natin si Jesus sa ating buhay. At papayagan natin si Jesus ang maghari sa tahanan, sa pamilya, at sa lahat ng ating ginagawa. Payagan mo ang Diyos na ihanda ka. Upang maihanda tayo ng Diyos, kinakailangan po ang ating pagpapakumbaba. The Immaculate Conception is an invitation to humility. Ang kaaway ng grasya ay hindi kahinaan, hindi. Ang kaaway ng grasya ay yabang, pride. Yung bang pakiramdam natin, kaya ko to, magaling ako, di ko kailangan ng ibang tao, di ko kailangan ng Diyos. Yabang, hindi makakapasok ang grasya. Si Maria ay puno ng grasya. Mary is full of grace because she was empty of pride. Mapagpakumbaba kasi si Maria. Kaya nagawa siyang punuin ng grasya. Marunong umamin na kailangan niya ang Diyos. Narinig po sinabi ni Maria, di ba? Paano po mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Hindi po ito pagdududa. Tanong po ito talaga. Hindi ko po kaya to. Paano ko mabubuntis? Wala pa pong nangyayari sa amin ni Jose. Paano ko mabubuntis? Ito po'y tanong na may pananampalataya, hindi pagdududa. Kumbaga sinasabi ni Maria, hindi ko po kayang mag-isa to. Kailangan ko ang Diyos. Marunong magtanong, marunong sumunod, marunong magtiwala, kahit hindi malinaw ang lahat. Sinabi ng anghel, sinagot siya ng anghel, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Maglilihi ka, Maria, pero hindi dahil kay Jose, hindi dahil sa tao, ikaw ay maglilihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tingnan mo yung pinsan mo, matanda na, ngayon ay nagdadalawang tao, 6 months na. Marunong sumunod, marunong magtiwala, kahit parang hindi malinaw ang lahat, nananampalataya dahil may pagpapakumbaba. Advent is for those who knows how to be humble. Walang Pasko ang mayabang. Kasi hindi siya magagawang ihanda ng Adbyento. Tatanggihan niya lahat. Hindi siya maniniwala. Ang titingnan niya lang yung kaya niyang gawin. Yung kayang gawin ng mundo, yung kayang gawin ng tao. Mayabang. Pero kung magpapakumbaba,
dadaloy ang grasya. Mapupuno tayo ng grasya. Ang Immaculate Conception ay inimbitahan tayo na magpakumbaba. Panghuli po, yung kalinisan ni Maria. Si Maria po hindi nagkasala mula nang siya ay ipaglihi sa kanyang buhay, hindi siya nagkasala. Tayo kaya, how could we be like Mary? Hindi po natin kayang maging walang bahid kasalanan, pero kaya po nating maging malinis. Malinis ba yung bahay mo? Paano masasabing malinis yung bahay? Hindi ba nagkakaalikabok? Nagkakaalikabok. Hindi ba narurumihan? Narurumihan. Pero bakit malinis yung bahay? Kasi pag nagkaalikabok, anong ginagawa? Pinupunasan. Pag narumihan, anong ginagawa? Winawalis. Kapanalig, kaya mong maging malinis. Paano? Pag nagkasala, hihingi ng tawad. Mangungumpisal. Magbabalik agad sa Diyos. Tatanggalin ang yabang. Tatanggalin ang ego. Aamin sa pagkakamali. At magbabalik sa Ama na nagmamahal sa atin. At yung pagbabalik na yon, yun yung magiging dahilan upang maging bukas, upang malinis tayo muli ng pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos kasi ipinagkaloob niya sa atin ng kanyang ina ang Immaculate Conception. Ang Immaculate Conception ay nagsasabi sa atin, everything is preparation. Payagan mong ihanda ka ng Diyos. Iniimbitahan tayo ng Immaculate Conception to be humble dahil ang pagpapakumbaba ang nagbubukas ng grasya. Iniimbitahan tayo ng Immaculada Conception na minsan magiging marumi, minsan magkakasala, pero kung patuloy tayong babalik at babalik sa Diyos, dilinisin tayo ng nag-uumapaw na pag-ibig ni Jesus. Naway magabayan tayo ng ating mahal na ina, ang Immaculada Conception, upang sa mga pagkakataon na tayo tawagin ng Diyos, ating maisagot, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kararaonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na mangmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mamuli at ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kalinis-linisang pagnilihi sa Kanya, nahahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahi. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama. Ating itutugon, Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong pangaralan ng iyong buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan, naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan.
sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan. Marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama at lumikha, dinggin mo kami sa aming pananalangin na kasama ng kalinis-linisang Birheng Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihandog sa lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kalooban sa kanya ay mabago, mahango sa tanang kasalanan. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo'y tinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mannabiring Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso, San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salamat.
aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Magpakumbaba, halina, tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno,
katamis-tamisan naming manunubos. Sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na pinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo, pagalingin kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banala na sakramento sa altara. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala. Pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tulungan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at may karamdaman. Ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mo rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawarawan tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Blessed Fides, Suprema
Panem de cielo prestitiais, Omnidiclamentum inseaventem. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis Tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis ietur, sentiamus qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami